kayo dun sa, sa 9 senators na hindi pumirma dun sa resolution calling out the Chinese embassy for alleged bullying ng Philippine officials? Ba't di kayo pumirma? Doon sa resolution? Yes, sir. Pinagtatalunan pa yun, di ba? Kasi, ano pa ba? Hindi pa ba tapos? Adapted pa lang Hanggang kasi ngayon, alam mo, yung final ano niyan siguro ay plenary, siguro baka next week. Yes, sir. Paano kaming pipirma doon? Sabi ko nga, ni-raise din ni Senator Alan kahapon. Ang title niya kasi, Getting the Sense of the Senate Yes. to Condemn the Public Statements pala, of condemn the pala yung officials word, of the Chinese Embassy. Pero kung titingnan mo ang resolution, what are these, where are these public statements? So, parang ang sinasabi ko nga, gusto mo mag-election tayo, wala namang kandidato. Paano ako makakaboto? Hindi nakalagay sa reso. Wala yung mga... So, in-amend nila kahapon yun. Okay. They now belatedly tried to include all this. Pero ang gusto ko, sabi ko kay President Soto, SP, sabi ko, mas maganda siguro, bawat statement ilagay natin, tapos anong sinagot ng Chinese. Kasi balitaktakan eh. Yes, Patutsadahan, palitan ng salita, sino baka ako nag-umpisa? Kasi Para makita natin. nag-trigger din kasi yan kasi may presentation sa De La Salle yata si Commodore Tariela na yung caricature ni President Xi Jinping. Yun ang mas nag-provoke. Yun ang provoke eh. Kaya Pero Gobe, AI yun ang generated Sa totoo nakita lang. ko yung caricature, parang sa akin personal, parang foul naman yun, hindi naman ano. Hindi. Kasi ang sama ng tsura eh. No? Hindi. Although, kumbaga, freedom of expression yan, pero yun ang nag-provoke. Yun ang nag-provoke, pero ang una talaga na nag-ring, ang una nagsabi kasi na talagang nakulang atensyon niya, is Senator Kiko. You remember na nagano siya chinaid niya yung China for the military exercise in the Taiwan Strait. Sabi ng China sa kanya, Sir, Philippines maintains one China policy. You don't have to say that. Hanggang sa dumating nga si Tariela, nagpunta sa isang eskwela, may daladalang caricature, portraying the head of state of China in a very embarrassing image. Sabi ko, is that a national policy? They said, no. Alam mo, sa totoo lang. Speaking of Commodore Tariela, in-invite niya po kayo to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita niyo yung actual conditions. Tanggapin niyo ba yung invitation? But before you answer that, we will be back after this short break. And the spokes is back still with Senator Rodante Marcoleta. Our hanging question, Commodore Tariela invited you to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita niyo daw yung actual conditions. Dapat sama tayo, mga taga-the spokes, milyonaryo, para makita rin natin. Hindi kayo nasisisik. Sasakay ako sa Navy. Okay lang. Pero sir, tanggapin nyo, ano sa tingin? Challenge yun eh. Meron mas magandang invitation. Yes, Ako naman ang mag-i-invite sa kanya. Yes, sir. Na halimbawa siya, isama niya si Justice Carpio at saka yung kaklase mong professor sa UP. Magharap-harap tayo dito in a friendly and healthy discussion of these issues. Whatever the outcome, Attorney Trixie, I'd like to believe that the entire Filipino people will be the winner. Yes. Tama yan. Pwede rin natin gawin yung ano niya, pero sa susunod na, kailangan unahin muna nating masettle itong sigalot na to. At saka tayo pare-parehong pumunta doon. Hindi ka muna pupunta doon. debate Ayusin muna. Ito yung mas importante. My invitation for him is to be here with the seasoning nila. Pero parang ganyan ang Justice direksyon ni Carpio. Senator Erwin Tulfo. Nag-file siya ng resolution na magkaroon tayo ng unified understanding ng issue na ito. Kasi ang dami-daming versions eh. Di ba? Maganda yan yung magdebate. Oh, but he did that before sinabi niya sa Chinese embassy, magsilayas kayo dyan. Yikes. Diba? Dapat sana, wala munang ganun. Correct. And now, he's trying to say na, pwede naman tayong mag-usap-usap. How can you even offer that kung nandun pa yung resolution? Sana, sabihin mo, withdraw muna natin yung resolution and then let's engage our Chinese counterpart. Pero i-offer mo yung mag-uusap tayo, active and live pa yung proposition, yung resolution, pagdidibatihan pa, paano maniniwala yung counterpart?
agree. Hindi, tayo lang muna Speaking as a of, nation, as a country. No, but tayo he lang said, he mag-unify. floated the idea na the Chinese are also, pwede natin silang kausapin Imbitahin na. daw, okay. Sana para maging in Para good faith open lahat. at saka transparent I-withdraw yung natin ang ano. resolution, tsaka tayo mag-usap. From, ito Tama. naman ang Para hindi advocacy natin. hostile. Tama naman. Okay. Ito yung May advocacy context. natin, di ba? Correct. So, on another topic, Senator, ano nangyari doon sa Senate Minority Report? Kasama kayo sa pumirma doon with Senator Amy and ilan pa? 6 others, kung di ako nagkakamali. So, ano na nangyari? Ni-release and then wala na, that's it. Hindi, sabi for kasi release nila, lang, we cannot take that up because it's only a minority report. Our rules says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ang ganyan. So, merong 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam kung alin talaga. So, wala pang na-present na final committee Nabasa ko report. yon but wala pang final report. So The wala final pa. report will be Draft pa lang, subjected for adoption and then it will be defended in the plenary. In the committee level first, di ba? For adoption. Hindi na. Tapos na, draft tapos na na. yan. Tapos na. Kasi, di ba, i-adapt lang namin. Pagkatas na ma-adapt yan plenary. as a committee report, okay, edi, it depends in the plenary. Yes. So, it will be subjected to interpellation. Naku, So, exciting ano na ba? naman Kung doon. natuloy ba yung Attorney Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi ko alam kung ano ang magiging direction namin. Majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So, we'll burn that Kasi bridge when we get there. mukhang, So- ibig sabihin, hopeless ba kayo maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? Sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, it's more, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests? Sa amin, Yes. sa Senate. Currently, Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami-kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Hanggang doon lang muna ako. Hindi, wala kaming, Sabi sa inyo, hindi yung talagang we are at liberty na, Magkasama kami sa Congress, Diba? Senator, classmate kami sa Congress also. May Alam mo, additional na nagluluto. nagde-decide kasi dyan sa mga committee leadership. Ang leadership, di ba, speaker, mga ganun, sabihin ko. Siyempre, yung ruling party. dahil sinasabi niya is yung changing ng so, ibig sabihin, kung may seasonings, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga... meron kasi ang ideal Senate kasi like sana a functioning Senate sana we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Yes, sir. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So, So, hindi the talaga rumors- hindi talaga purong democratic yung pagkakakuha halimbawa ng new majority or whatever. Sabi Yan sa inyo, hindi talagang, pure rumor yung yan sinasabi talagang natin kanina. reality sa Philippine politics. Ganun din yan sa lower house. Anyway, alam mo, Senator, kung given a chance na mag-lead ng investigative body, uli, anong number 1 issue na Gusto ninyo. pipiliin ninyo? Kung halimbawa, ang gusto ng majority, ako ang mag-lead. Halimbawa, Yes. nabalik kayo For sa example, Blue Ribbon Committee again. Ang pangangatawanan ko yung palagi kong sinasabi na kinakailangan lumitaw dito yung malalaking isda, yung nagpasimuno nito. Hindi magagawa ng isang maliit na isda. Ang guluhin, isip-isipin mo yung maliit na isda, gagawa ba siya ng artificial river? Hindi niya magagawa yun. Kahit na isda pa siya. Correct.
isang malaking isda lang makakagawa. So, issue ng corruption pa rin ang tututukan nyo. Bilyones dumadaan sa Go, undersecretary. Ben, hindi simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nilimas ang kaban ng Pilipino. Nilimas. Ibig mo sabihin, sap-sap lang ang gumawa nun. Maraming personalities na binanggit dito. Yes. I will tell you, even Senator Ping, during one of our plenary hearings, doon sa panahon ng DBCC, nandun, the economic cluster, we're still taking up, on the first day, we're supposed to take up general principles. But he had the chance and opportunity to disclose already a part of that corruption scandal. Na sinabi niya, Doon sa budget I will have hearing. to divulge to you two officials of government. And he mentioned two names. Yes. And this, ang pinag-uusapan noon at that time, is about 9 billion pesos. Okay? Somebody handled, kasi ganito yan eh. Saldico, you will remember, mentioned Yes. about 100 billion inserted Yes. in the GAB. Okay? Ngayon, initially, Senator Lacson sabi niya, hindi totoo yun because I have reviewed the budget. Later on, he conceded na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Aba, sinabi niya na yung ganun eh. We're talking here of the 9 billion pesos na hinandel ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the taripa there is 16%, kaya nga 8 billion eh. So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Gumagamit pa sila ng ban, yung armored ban. And they utilize the basement of the Diamond Hotel. Bakit hindi ito yung unahin? Yung draft committee report daw, parang isasama si former Speaker Romualdez. Parang siya, kaya nga, draft nga, pero pag ganun-ganon, ano ba So, talaga? pag nandun, pipirma na kayo. Hindi ako pwedeng, nang hindi ko makita yung final, and the final report will always be ratified by at least 11 signatures. Kung walang 11 signatures, forget about a final report. So, assuming that we have 11 signatures, merong final report, ito ngayon ang sinasabi ko sa iyo, i-adapt namin pagtatalunan in the plenary. So kung So, sa ngayon, wala. halimbawa, Senator, kung nandun yung pangalan ni Speaker Romualdez, are you going to sign already? Titingnan ko muna kung paano nga ginawa yung report. Nilagay lang yung pangalan. Halimbawa, sinabi, nakikita namin parang walang evidence connecting former Speaker Martin Romualdez. Nabanggit nga ang pangalan. So wala pa. Hindi simpleng binabanggit lang ang pangalan. Kailangan We have to review. Ano yung... Can you not ano yung amend ginawa? the committee Ano yung report during basis? the plenary? Kaya nga pagtatalunan. Pagtatalunan.